Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nasa series pa rin ng ating pong mga pagbubulay sa aklat ng Ruth. At ngayong umaga, iikot ang ating pagbubulay mismo kay Ruth. Kay Ruth. Isa sa manugang ni Naomi. So meron dalawang manugang itong si Naomi. Si Orpah at itong si Ruth. At sa isang malungkot na kalagayan, pare-pareho ang kanilang kinahinatnan. Pare-pareho silang mga nabalo. Si Naomi ay nabalo sa kanyang asawa at ang mga naging manugang niya ay nabalo din. At ang malungkot, walang sinabing naging anak, kaya wala ring mga naiwang mga apo. Isang araw, nagpasya si Ruth na bumalik na sa Bethlehem. Paulit-ulit na nating binabasa ang tekstong iyon, kaya palagay kayo very familiar na tayo. At naisipan niyang umuwi na sa kanyang sariling bahayang pinagmulan. Kinausap niya ang kanyang dalawang manugang at ang kanyang sabi, kayo'y umuwi na rin sa inyong sariling mga pamilya. Sa una, pareho ang dalawa, si Orpah at Naomi Ruth ay malungkot na iwanan ang kanilang biyanan. Kaya ayaw nilang hiwalayan si Naomi. Pero sa pagpipilit ni Naomi, si Orpah ay umuwi na rin. Ang sabi ng teksto, sila'y nagkaiyakan. Ito ay isang pahiwatig na mabigat para sa kanila ang maghiwalay. At yun ay totoo naman, maaring mula sa pagtingin iyon, makikita natin na merong nabuong malalim na pagsasamahan sa tatlong ito. Kaya naman mahirap sa kanila kahit kay Orpah na iwanan ang kanyang biyanan. Ganun pa man, sa madaling sabi ay nagpasya din si Orpah na umalis at umuwi na nga sa kanyang pamilya. Ngunit iba ang naging desisyon ni Ruth. Tinanggihan niya ang offer ni Naomi na umuwi sa kanyang pamilya. At sa halip, ang kanyang naging pasya ay samahan si Ruth, manatili at samahan si Ruth pauwi sa Bethlehem. So narito ang isang babae na mas piniling isakripisyo ang opportunity na makabalik sa kanyang sariling pamilya para makapag-umpisang muli. At kapalit ang pagsama sa kanyang biyanan. Sa kabila ng pagsisikap ni Naomi na hikayatin si Ruth, na iwanan siya at umuwi na lang, hindi natinag ang kanyang pasya na samahan siya sa Bethlehem. Isang hindi natitinag at buong pagtatalaga ng sarili ang ipinamalas ni Ruth para lamang maipakita ang kanyang labis na pagmamalasakit at pagmamahal para sa kanyang biyanan. Marahil kung sa atin ang mga nagbabasa ng kwento ni Ruth at kung siya'y buhay pa sa panahong ito, marahil marami ang nagnanais at pag-aagawa na siya'y maging manugang. Hindi po ba? Ito ang klase ng manugang na parang rare sa mundo na makita. Ngayon, ang ipinamalas ni Ruth ay isang magandang halimbawa ng ganap na pagtatalaga ng sarili alang-alang sa kapakanan ng iba. This is the kind of loyalty na parang mahirap mong makita ngayon sa mundo. Ang ganitong antas ng pagtatalaga ng sarili ay madalang nating makita ngayon, lalo na sa pagdating sa mga kaugnayan. Isang halimbawa ay sa pag-aasawa na bagaman nagsusumpaang magsasama habang buhay, marami ay nabibigo na ito ay panindigan. Lalo na kapag dumating ang mga matitinding problema, pagsubok, kapag ang naging dahilan lamang ng kanilang pagsasama ay dahil sa pagkagusto sa isa't isa, at hindi sa layunin ng Diyos para sa kanilang buhay, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid,
Malaki ang porsyento na kapag dadalawi sila ng mabigat na pagsubok, ang pag-ibig nila ay mawawala at sila ay magpapasyang maghiwalay. Sa atin ng mga Kristiyano, nagsasama tayo hindi lamang sa pagkagusto sa isa't isa. Nagpapasya tayo na pumasok sa isang relasyon at pag-aasawa dahil sa layunin ng Diyos na nakita natin sa ating buhay. Pero marami ang nabibigo dito. Kaya nagsusumpa ang till death do us part. Pero wala pa yung death, naghiwalay na. Sa iba, ang pagpasok sa relasyon parang isang kontrata lamang na may nakalatag ng mga kondisyon na kapag may isa o dalawa sa kondisyon ang hindi na-meet ng sino man sa dalawa, ay magkakaroon na ng dahilan para umalis at humiwalay. Nasaan ang katapatan? Nasaan ang sumpaan sa isa't isa? Sa politika, napakahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Napakahirap makakita ng tunay na loyalty and allegiance. Dahil ang dating magkasangga noong una, magkasama sa pagsulong ng kanilang mga adikain, ay nagkakahiwalay din isang araw. And worse, nagiging magkalaban pa kapag nagkaroon na ng ibang mga paniniwala at pananaw sila sa iba't ibang mga bagay. At minsan kahit sa iglesia, ito'y totoo, na may mga naging miyembro ng iglesia at wala akong gustong patamaan. Pero kung tamaan man, ay praise God, dahil ibig sabihin buhay pa. Kahit sa iglesia, ito totoo, na merong mga miyembro na walang katapatan sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Sabi natin, ang church ang ating spiritual family. Kapag nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa sino man sa kasama at hindi nagustuhan ang kasama, umaalis, lumalayo. Isa lamang naman ang naging kaproblema, bakit pati ang buong iglesia ay dinamay mo na. Umaalis at iniiwan ng iglesia kapag nakakita ng hindi magagandang, kapag nakakita ng mga waring mas magagandang opportunity sa labas, opportunity para iangat ang buhay, para yumaman, malungkot mang sabihin, pero merong mga Kristiyano na pinipiling iwanan ang kanilang kaugnayan sa Diyos at sa iglesia para lamang abutin ang kanilang pangarap sa buhay. Hindi ko ina-discourage ang sino man ang mangarap. Ngunit ang ipagpalit ang kaugnayan mo sa Diyos at sa iglesia, ang pinakamaling desisyon na pwede mong magawa sa buhay mo. Dahil ipinagpalit mo ang higit na mas mahalaga. Nasaan ang katapatan sa iglesia at sa Diyos? Kapag nahihirapan tayo, kapag hindi pumapabor ang mga bagay na gusto natin, aalis tayo. Kapag didisiplinahin sa maling gawa, pipiliing umalis na lamang. Nagiging tapat lamang ba tayo kapag napagbibigyan ang ating mga gusto o namimit ang ating mga gusto? Pakisabi sa iyong katabi, huwag naman sana tayong ganyan, kapatid. Si Naomi, hindi para ibagsak ang kanyang karakter. Pero si Naomi ay isang halimbawa ng hindi pagiging tapat at loyal sa kanyang bayan at sa Diyos. Sa kabila ng pangako ng Diyos sa kanilang bayan, mas pinili niyang umalis at manirahan sa lugar o sa bayan na hindi naman sinabi ng Diyos. Lumayo siya sa Diyos. Lumayo siya sa bayan ng Diyos. Bagaman ang mensahe last Sunday ay may title na Pagsisimulang Muli, huwag din naman nating ituturing ang iglesia, sabi ko nasa ministry team, na parang care center or hospital. Na anytime na mapasya nating umalis, pwede tayong umalis. Pero kapag hindi na maayos ang iyong pakiramdam, kapag parang may sakit ka na, at wala ka ng ibang matakbuhan,
ang church ang iyong tinatakbuhan. Kapag wala nang ibang pwedeng tumulong sa iyo, doon mo lamang maiisipang tumakbo sa iglesia. Hindi natin ipagtatabuyan kung may naghahanap ng pagbiministeryo. Pero ang sinasabi natin na ito, kung ang iglesia at ang kaugnayan mo sa Diyos ay itinuturing mong pinakamahalaga sa iyo, hindi mo dapat inihiwalay ang iyong sarili dito at wag na wag kang aalis anuman ang mangyari. That is the kind of loyalty na dapat meron tayo sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Na anuman ang mangyari, wag na wag kang aalis. Kung ito ang itinuturing mo na pinakamahalaga, na kaugnayang meron ka. Sa madaling sabi, ang ating kaugnayan sa iglesia at sa Diyos ay humihingi ng isang mataas na antas ng katapatan at pagtatalaga ng sarili kung nais nating patuloy na maranasan ang paggawa ng Diyos. Ulitin ko, ang ating kaugnayan sa iglesia at sa Diyos ay humihingi ng isang mas mataas na antas ng ating katapatan at pagtatalaga sa sarili kung nais nating patuloy na maranasan ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Ang totoo, mayroon si Ruth ng maraming dahilan para piliing umuwi sa kanila. Nasa kanyang maraming dahilan para umuwi sa kanila. Walang katiyakan ng pagsama niya kay Naomi. Isa siyang dayuhan at wala siyang alam tungkol sa pamumuhay na meron sa Israel. And yet, makikita natin sa conversation ng dalawa at sa mga binitiwang salita ni Ruth, ang isang klase ng paghahayag ng kanyang katapatan kay Naomi at maging sa bayan Israel. Makikita natin ang isang klase ng pagiging tapat, loyal, at may buong pagtatalaga ng kanyang sarili, anuman ang naghihintay sa hinaharap, anuman ang mangyari, at anuman ang maging kapalit nito. Minsan nahihirapan tayong ibigay ang ating buong katapatan dahil maraming mga bagay sa ating buhay ang hinihingi din itong kapalit at ayaw natin yung i-give up. Sa ating kaugnayan sa Diyos at sa iglesia, mga kapatid, ganyan din ang inaasahan sa atin. Buong puso at ganap na pagtatalaga ng sarili at hindi bahagyang pagtatalaga lamang. Sabi ng isang statement, there's no such thing as partial commitment. You either are or you are not committed. Walang partial na commitment. It's either tapat ka or hindi. Ang tanong, alin ka dito? Alin ka dito? Ngayong umaga, mula sa halimbawa ni Ruth, gusto kong tingnan natin ano ang hinihingi sa isang ganap na pagtatalaga ng sarili. Ano ang hinihingi sa isang ganap na pagtatalaga ng sarili. At tingnan natin sa halimbawa ni Ruth na ito, ang mga bagay na ito. Una, sa ganap na pagtatalaga, kailangan meron tayong ganap na pagtalikod sa ating dating buhay. Merong ganap na pagtalikod sa dating buhay. Tingnan nyo ang eksena. Verse 15, chapter 1, verse 15 to 16. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging, iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Minsan may nakapagsabi ng ganitong statement, commitment is courage to
change. Ito'y isang kahandaan na harapin at katapangan na harapin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Hindi ba yun ang makikita natin kay Ruth? Sa kanyang pasya na sumama at sumunod kay Ruth at yakapin ang anumang meron sa buhay ni Ruth, ang bayan, ang pananampalataya na meron si Ruth. Merong mga pagsasaayos na kailangan siyang gawin. Katulad ni Ruth, malaking pagsasaayos at pagbabago ang kanyang haharapin sa kanyang pasya na sumunod kay Ruth, kay Naomi, I mean. Pero ito'y napakalinaw kay Ruth kung ano ang kapalit ng kanyang pasya papunta sa Bethlehem. Pinili ni Ruth na sumama kay Naomi at mamuhay ng iba sa kanyang nakasanayang buhay sa Moab. Hindi lamang siya magbabago ng tirahan, magbabago din siya ng uri ng pamumuhay na iba sa klase ng pamumuhay na kanyang nakasanayan. Kaya hindi lamang siya nagpasya na lumipat ng lugar. Siya'y nagpasya na magbabago din ng kanyang uri ng pamumuhay. Ang lumipat ng lugar o tirahan ay hindi palaging madali. Alam ng iba marahil yan. Dahil madalas maraming adjustment ang kailangan mong gawin at ayusin para ikay maging in or at ease sa lugar na yon. May mga bagong grupo ng mga tao na kailangan mong pag-aralang pakitunguhan at pakisamahan. Bagong kultura na kailangan mong matutunan. At bagong uri ng pamumuhay na maaaring iba sa iyong nakasanayan sa dating lugar na iyong tinitirhan. Ito ay totoo sa mga nangingibang bansa para makasabay sa galawan, ika nga, kailangan mong mapag-aralan at matutunan ng ilang mga bagay para hindi ka paanga-anga. Kailangan mong mapag-aralan tulad ng wika, ng paraan ng mga pagkilos sa lugar na yon. Ganon din naman sa ating pagsampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi ba't ito'y inaakay tayo sa pagsasaayos din ng ating buhay? Hindi tayo maaaring manatili sa ating dating kalagayan kung nais nating sumunod talaga kay Jesus. Ang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay humihingi rin ng pagbabago ng ating pamumuhay. Tatalikuran natin ang ating dating pamumuhay para yakapin ang buhay at pamumuhay na inahingi ng Diyos sa atin. Ang punto ay ito, mga kapatid. Hindi natin maipapamuhay ang isang bagong buhay hanggat hindi natin tuluyang tinatalikuran ang dati nating pamumuhay. Sa ibang salita, hindi mo maaaring sabihin na ikay sumusunod na kay Jesus, ngunit nananatili ka pa rin sa dating estilo at gawi mo ng iyong pamumuhay. Buong-buo ang desisyon ni Ruth na sumama kay Naomi at walang makakapigil sa kanya. Kahit pa si Naomi. Kahit sa kabila ng pagsisikap at paghikayat, hindi natinag ang kanyang pasya. Ganito ang klase ng pagtatalaga ang inahingi rin sa atin, mga kapatid. Isang hindi natitinag na pasyang sumunod kay Jesus, kahit ano pa mang panghihikayat ang gawin ng mundo na tayo ay umatras. Minsan na ipapaalala sa atin ng kaaway ang mga waring magaganda sa ating dating buhay. At sasabihin, hindi mo ba namimiss ito? Ba't hindi mo lang itry ulit minsan lang? May mga namimiss ba kayo sa dati ninyong buhay? At naisipan nyong itry uli. Sabihin mo sa iyong katabi, sabi ni Duterte, huwag mong subukan. Huwag nyo lang subukan. Iaalok sa atin ng mundo
ang mga bagay na ating gustong-gusto. Pero tingnan nyo ang sabi ng Biblia sa sulat ni Pablo sa Efeso. Efeso chapter 4 verse 22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Gusto kong pansinin natin yung mga pandiwa. Yung verb. Ano yung unang pandiwa? Iwan. Iwan na ninyo. Ang ano daw? Ang inyong dating pamumuhay. Ano yung pangalawang pandiwa? Hubarin. Ano ang dapat hubarin? Yung dating pagkatao. Ano yung pangatlo? Magbago. Ano ang dapat magbago? Dapat magbago ng ating diwa at pag-iisip. At ano ang inaasahang resulta nun? Para makita sa atin ang isang bagong pagkatao. Mga kapatid, mayroong hinihinging kabayaran at inaasahan ang ating pagsunod kay Jesus. At sadyang merong kailangan tayong alisin, ayusin sa ating buhay, at tuluyan ang iwanan ng talikuran para tayo patuloy na makasunod kay Jesus. Mahirap ang makasunod kay Jesus ng tuloy-tuloy kung wala kang totoong pagtatalaga ng iyong buhay sa Kanya. Kung hindi ka nakahandang iwanan ang dating mong pamumuhay, hindi ka nga makasusunod kay Jesus. At ito ay malinaw kay Ruth na ibang buhay at pamumuhay na ang naghihintay sa kanya pagdating sa Bethlehem. Malinaw kay Ruth na kailangan niyang talikuran ang mga dating Diyos na kanyang kinikilala. Kaya sabi niya kay Naomi, ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. Tanong, malinaw din ba sa inyo ngayon na kailangan mo nang itakwil ang mga bagay sa buhay mo na maaaring umagaw ng iyong katapatan, ng iyong loyalty at pagmamahal sa Diyos? Kailangan mong itakwil ang mga Diyos-Diyosan sa iyong buhay. Ano ang kailangan mong tuluyan ng itakwil at talikuran na maaaring bahagi ng iyong dating buhay para ikay lubos na makasunod sa ating Panginoon? Kayo ang nakakaalam nun, mga kapatid. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang nakita ni Ruth kay Naomi para ipagpalit ang kanyang dating buhay, huwag lamang mawalay sa kanyang biyanan. Ang totoo, wala namang katungkulan si Ruth na gawin yon. Pero tila inari niyang katungkulan ang samahan ng kanyang biyanan, anuman ang mangyari at maging kapalit nito. To the point na kailangan niyang iwanan na ang kanyang dating buhay. Hindi ba ito'y isang halimbawa ng grabing pagmamalasakit, grabing pagmamahal, at grabing pagtatalaga ng buhay? Handang iwanan ang lahat para lamang sa kanyang biyanan. Nakikita at napapanood lamang natin ito sa mga kwento ng magkasintahan at mag-asawa, yung ganitong klase ng pagmamahal at pagtatalaga. Pero yung makapanood ka ng love story na tungkol sa commitment ng magbiyanan, manugang, parang wala tayong masyadong makapanood na ganon. Walang maraming ganitong kwento. Hindi ba't napakapalad ni Naomi sa pagkakaroon ng ganitong manugang? Mapagkalinga, mabait, mapagmahal, at tunay na matapat. Ibinigay ni Naomi ang opportunity na
makapag-asawang muli. And yet, sinabi niya, hindi po. Kaya sabi ng mga tao kay Naomi nung sila'y nakauwi na sa Bethlehem, sa chapter 4, verse 15, ang mapagmahal mong manugang na nagsilang ng bata sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Ano daw? Kung i-compare ang halaga at yung higit sa 7 anak na lalaki. Sino ang gustong magkaroon ng ganitong klase ng manugang? Ay, wala. Hindi ba ito'y isang very, anong tawag ito? Kagusto-gusto na manugang. Gusto kong maniwala na ang malaking pagmamahal ni Ruth kay Naomi, ang isa sa nagbunsod sa kanya, para mas piliing sumama kay Ruth at iwanan ng lahat sa kanyang buhay. Eh di ba, totoo naman iyon, kapag ka mahal na mahal mo, ipagpapalit mo talaga ang lahat para lamang sa Kanya. Mga pangakong naririnig natin yan eh. Tanong, ganyan ba tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon at sa iglesia? Ganun ba kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos? Na willing ka na talikuran ang mga bagay mga dating bagay sa buhay mo, sa dati mong buhay, para yakapin ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo? Willing ka ba sa laki ng pagmamahal mo sa iglesia ng Diyos para iwanan ang dati mong mga pagpapahalaga noon? Para yakapin ang mga bagay na meron sa iglesia. Ganon din ba kalaki ang pag-ibig mo sa Diyos para talikuran ang dati mong buhay, ang dati mong ikaw? Iniwanan mo na nga ba ang lahat kapalit ng higit na mas mahalaga ang makasama at makasunod kay Jesus? Ang pagtalikod ni Ruth sa kanyang sariling bayan, dating kinikilalang mga Diyos-Diyosan, pag-iwan sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi natin alam kung nagkaroon ba ng pagkakataon si Ruth na magpaalam lamang sa kanyang ama't ina o mga kapatid kung meron man. Walang nalagay dito sa teksto, pero ipagpalagay natin parang walang naging ganoong opportunity. Na kahit ang kanyang pamilya, iniwanan niya. Mga kaibigan, dating kaibigan, kanyang iniwanan, kapalit ng kanyang pasya, na sumama at sumunod kay Naomi. Ngayon sinasabi natin na si Jesus ang ating Panginoon. Tanungin mo nga ang iyong katabi, sino ang iyong Panginoon? Pag hindi sumagot kung sino, may problema yan. Sino ang iyong Panginoon? Ngayon sinasabi natin si Jesus ang ating Panginoon. At siyang dapat naman. Ngunit gaano ito katotoo? Gaano katotoo ang kanyang pagkapanginoon sa ating buhay? Talaga bang si Jesus ang pinili mong sundan at maging Panginoon mo? Namumuhay ka bang kasama si Jesus? O naroon ka pa rin sa dating gawi mo ng iyong pamumuhay? Hindi ba't napapatunayan kung gaano kalaki ang ating pagmamahal sa Diyos? Depende sa pagtatalaga ng ating sarili sa Kanya. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Kung hanggang saan ang kaya mong isuko. Kahit naman sa ating mga kaugnayan dito sa lupa, sa asawa man yan, sa kaibigan, sa kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang, at sa iglesia. Nasusukat ang laki ng ating pagmamahal kung hanggang saan ang kaya nating italaga para sa kanila. Ngayon ang sabi ni Jesus ay ganito, sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin
ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi inapagdamot ni Jesus na ibigin natin ang mga halagang tao sa ating buhay. Hindi sinabi ni Jesus na wag natin silang ibigin. Ano ang sinasabi ni Jesus? Si Jesus ay humihingi ng higit at mas malaking pagmamahal, higit sa mga ibinibigay nating pagmamahal sa mga tao sa ating buhay. Hindi maaaring mas malaki ang pagmamahal natin sa iba kaysa sa pagmamahal na meron tayo sa Diyos. Kung nagagawa nating ibigay ang mas malaking portion ng ating buhay, and yet hindi natin magawa yun sa Diyos, meron tayong malaking problema. So, iwanan ang dating pamumuhay. Bakit mahalaga yon? Dahil ang dating pamumuhay na meron tayo ay hindi pwedeng umakma sa bagong kaugnayan na meron tayo sa Diyos. Iba ang inihingi at magkaiba ang pamumuhay na meron tayo ngayon sa bagong pamumuhay na gusto ng Diyos na makita mula sa atin. Pangalawa po, ano ang hinihingi sa isang ganap na pagtatalaga ng sarili? Pangalawa, kailangan ng ganap na pagsuko ng sariling kalayaan at karapatan. Sabi sa verse 16, ating teksto, chapter 1, verse 16. Tumugon si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Narito, iniaalok ni Naomi ang kalayaan kay Ruth. Sa ibang, kung ating paraphrase, ay para bang sinasabi ni Naomi, malaya na kayo. Malaya na kayo. Gawin nyo na kung anong inyong nais. At huwag nyo na akong isipin. Kinuha ng isa ang opportunity. Bagaman nung una parang nangangayaw. Pero at the end, kinuha niya yung pagkakataong iyon na makuha muli yung kalayaan na karapatang iyon na makapagsimula sa kanyang bagong buhay. Ngunit mas pinili ni Ruth na isakripisyo yung kalayaan at karapatang iyon na gawin ang kanyang gusto alang-alang sa pagsama at pagsunod kay Naomi. Pagkakataon na sana ito ni Ruth na makalaya sa responsibilidad na magbantay at mangalaga ng senyor. Naunawaan nyo. Pagkakataon na sana ni Ruth na makalaya sa pananagutan at makapag-umpisa ng panibagong buhay. Kung meron mang isa sa mahirap isuko o i-give up, yun yung ating kalayaan at karapatan. Sa likas sa kalagayan ng tao, ayaw natin na tayo nakokontrol at inadiktahan sa ating mga gustong gawin. Ang natural sa tao ay gawin ang anumang maisipan niyang gawin. Uhaw na uhaw tayo sa kalayaan. Kaya nga ang Pilipinas ay uhaw na uhaw sa kalayaan. Kasi marami tayong gustong gawin. Pero hindi natin magawa ang maraming iyon kasi merong kumukontrol sa atin. Merong naglilimita sa atin para magawa ang mga bagay na iyon. Minsan sa mga kabataan, just to make an example, kapag pakiramdam nila na sila yung masyadong nakukontrol ng kanilang magulang, pakiramdam nila yung nasasakal na sila at wala nang laya para gawin ang kanilang ibig. Kaya kapag sila ay napalayo-layo ng trabaho, doon sinasamantala nila
ang kalayaang meron sila. Dahil walang nagamonitor. Para gawin ang kanilang ibig at nais. Kapag wala nang nagamonitor sa inyo at kayo nasa malaya, kamusta tayo? Tayo ba'y nananatiling nasa ilalim ng paggabay at pangunguna ng banal na Espiritu sa ating buhay? Yun ang malaking problema at isa sa maaaring ma-encounter na problema natin. Kapag tayo lumalayo sa iglesia, nawawalan tayo ng bantay. Nawawalan tayo ng magbabantay sa atin at mag-monitor sa ating buhay. Ang problema, marami sa atin ay ayaw nang ina-monitor. Tanungin mo nga yung katabi. Aminin mo. Ayaw natin na tayo ina-monitor. Minsan nakakaramdam ang iba ng pananakal, paghihigpit. Meron ba sa ating ganun nakaramdam o nakakaramdam na sa iglesia ang tingin ng iba ay pananakal at paghihigpit ang pagbabawal sa kanila? Kapag inilalatag ang mga dapat sundin at mga bawal, ang pakiramdam ng iba parang nakakasakal naman. Sobra namang higpit niyan. Kaya nga nasusukat din ang ating katapatan sa iglesia, sa ating kahandaan na sumunod sa mga ipinapatubad nito. Ang ating mga pagtanggi o mga pagsuway sa mga inaasahan ay maituturing nating isang anyo ng pagtataksil sa iglesia at sa Diyos. Ngayon, sa pagkapanginoon ni Kristo, isinusuko natin ang lahat sa ating buhay. Kasama ang ating kalayaan at karapatan sa ating sarili. Nagawin ang ating maibigan. Ipinapailalim natin sa kontrol ng Diyos ang ating buhay, kaya ang sabi natin kung ano ang ibig ng Diyos, yun ang ating magiging ibig. At yan ay malinaw din kay Jesus nung mismong siya ay nasa pagiging tao noon dito sa lupa. At siya'y nag-struggle sa pagsunod sa kalooban ng Diyos nung siya'y nananalangin sa Getsemani. Pero ang sabi ni Jesus at malinaw sa kanya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama ang mangyari. Kahit kay Jesus, malinaw ito, na kailangan niyang ipailalim ang kanyang kalooban sa Diyos para masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi madali. Kaya nga binuno ni Jesus ito sa panalangin. Dahil alam ni Jesus ang higit na mas mabuti. Nahihirapan ka bang isuko ang iyong kalayaan at karapatan para ang masunod lamang ay ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Nahihirapan tayong isuko ang lahat sa Panginoon dahil nag-aalala ang iba na maraming mawawala sa kanila. Ang problema, hanggat hindi naman natin lubos na isinusuko ang lahat sa Panginoon, lalong-lalo na ang ating kalayaan at karapatan, never na magiging tunay na Panginoon si Jesus ng iyong buhay. Kung siya ay Panginoon lamang ng kapiraso ng iyong buhay, hindi siya tunay na Panginoon ng iyong buhay. Nagiging tunay lamang siyang Panginoon ng ating buhay kung nakasuko ang kabuuan ng ating buhay sa Kanya. It's either He is your Lord or not at all. Pinipilit ni Naomi si Ruth na umalis. Talagang maling-mali yung diskarte ni Naomi na yun eh. Pero pinipilit niya na umuwi ka na, umalis ka na. Pero mapilit din naman si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Yun yung sabi niya, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Hayaan na ninyo. Ito ay katumbas ng pagsasabing, gusto kong sumama sa inyo. Gusto kong kayo ang kasama. Saan man kayo tumira, saan man kayo makarating, gusto kong sumama at kasama kayo. Nakahanda si Ruth na sundan at samahan si Naomi. Saan man ito makarating? Ano man ang naghihintay?
ano man ang mangyari. Hindi ba't nagtuturo sa atin ng halimbawa ni Ruth na kung ano man ang ibig sabihin ng maging alipin ng Panginoon. Ang ibig sabihin na ito, kung ano ang gusto ng Panginoon, yun din ang ating magiging gusto. Sa ibang salita, wala tayong sariling atin. Sa halip, ang lahat nating ginugusto at nanaisin ay palaging sa kung ano ang gusto at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung sabihin ng Diyos, hindi yan ang gusto ko, hindi yan ang kalooban ko, hindi natin ipipilit ang ating gusto kung siya ang ating tunay na Panginoon. Kaya sa mga kabataan, pag sinabi ng Diyos, hindi ko kalooban na magkaroon ka ng kasintahang hindi tunay na Kristiyano, kahit anong ganda, kahit anong pogi, kahit anong tangkad, anong tangos ng ilong niyan, dahil sinabi ni Jesus, sinabi ng Biblia, hindi yan ang kalooban ko, iisa lamang ang ating magiging tugon. Hindi nga po, Panginoon. Amen po ba? Parang hirap na hirap mag-amen ang mga kabataan. Amen po ba? Ay, parang hindi talaga mabigkas. Sinabi ng Diyos, hindi ko gustong, pag sinabi pa ng Diyos na hindi ko gustong ikay magpaibang bansa, stay ka lang dito dahil yan ang gusto ng Diyos, anong ating tugon? Hindi natin ipipilit ang ating gusto. Amen po ba? Nadadagdagan naman ng isa. Kung ipipilit mo rin ay yung gusto, kahit na ang sinabi ng Diyos ay hindi, huwag, patungo ka sa tiyak na kabiguan, kasawian, even kapahamakan. Ang akala lang natin, ina-approach natin ang tagumpay kapag ipinilit natin ang ating gusto. Kitang-kita natin yan sa istorya ng pamilya ni Naomi. Inahabol nila ang manatili sa isang maayos, maginhawang buhay. And yet, ang kanilang approach ay ang dulo pala ay papunta sa lalong worse na kalagayan. Kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag ba yang ipilit ang hindi pwede? Huwag ipilit kung hindi nga pwede. Ang sabi ng Lucas 9 verse 23, Lucas chapter 9 verse 23, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ng araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Please take note that statement na nagsasabing, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Sa ibang translation, sinasabi ito na mamatay sa iyong sarili. Pinili ni Ruth na limutin ang mga bagay na ukol sa kanyang sarili, kapalit ng pagsunod kay Naomi. Pinili ni Ruth na limutin ang ukol sa kanyang sarili, kapalit ng pagyakap sa Diyos ni Naomi. At tila ba nung oras na yon, wala nang ibang mas mahalaga pa kay Ruth, kundi ang makasama ang kanyang biyanan at maranasan ang sumamba sa kanyang Diyos. Tayo hinahamon ng halimbawa ni Ruth, mga kapatid, nalimutin ang mga bagay ukol sa ating sarili at ganap na isuko ang lahat sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Maitatalaga lamang natin ang buo ang ating sarili sa Diyos kung isusuko rin natin ang lahat sa ating buhay. Ang ibig sabihin, sa maiksing salita, wala kang ititira. Wala kang ititira. Dahil kung ano lamang ang kaya mong isuko sa Diyos, ang siya mo lang kayang maitalaga sa Diyos. Sa dulo ng kwento, makikita nating hindi nagkamali si Ruth.
Naigiba pang lahat sa kanyang buhay. Dahil higit na mas malaking pagpapala ang kanyang natanggap at naranasan. Kapag handa ka nang isuko ang lahat sa iyong buhay, kapatid, sa pagkapanginoon ni Kristo, makikita mo ang mga pagsasakripisyo na meron ka ngayon, ang mga pagtitiis na meron ka ngayon, ay sulit naman sa mga dakilang bagay na naghihintay sa buhay mo. Sulit sa mga dakilang bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa iyong buhay. At ang totoo, pwede lang nating maranasan ang mga dakilang paggawa ng Diyos sa ating buhay kung wala nang natitira pa dito sa ating sarili, kundi ang Diyos na lamang. Nahihirapan ka pa rin ba na hayaan ng Diyos na masunod sa lahat sa buhay mo? Iginigiit mo pa rin ba ang iyong sarili? Ang iyong mga pangarap, ang iyong gusto? Meron kang malaking problema, kapatid. Pangatlo at panghuli, hinihing isaganap na pagtatalaga. Una, ano nga ang sabi natin? Kailangan ng ganap na pagtalikod sa ating dating buhay. Pangalawa, kailangan ng ganap na pagsusuko ng ating kalayaan at karapatan. At pangatlo, ganap na pag-aalay ng sarili mong buhay. Lifetime commitment. Verse 17 sa ating teksto, kung saan kayo mamatay, sabi ni Ruth, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung payagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Ano ang dulo ng katapatang meron kay Ruth? Ang dulo ng kanyang katapatan ay hanggang kamatayan. Kaya handa niyang ibigay kahit ang kanyang buhay. Nakahanda si Ruth na itaya ang lahat. Hindi lamang ang mga bagay na meron siya sa kanyang buhay. Hindi lamang ang pagsusuko ng mga dating meron siya, kundi mismong ang kanyang buhay ay handa niyang itaya kung ito ay kinakailangan alang-alang sa kanyang biyanan. Anong klaseng pagtatalaga ito ng sarili, mga kapatid? Na mismong sarili mong buhay, ibibigay mo. Worthy ba? Worthy ba na ibigay mo ang buhay mo para sa isang tao? Worthy ba na mamatay ka para sa isang tao? Sabi ng iba, sabi nila, depende kung karapat dapat ang taong yon na pag-alayan ng buhay ko. Yan, ibabalik uli ang tanong. Karapat dapat ba tayo na pag-alayan ni Jesus ng kanyang buhay? Bagaman walang nakasulat, pero gusto ko lang ipagpalagay na kung meron man marahil na magandang naging impluwensya si Naomi kay Ruth, ay ang kanyang pananampalataya kay Yahweh. Na kahit naging pasemplang-semplang itong si Naomi, ay nagkaroon ng interes si Ruth sa pananampalatayang iyon. Sa biyaya ng Diyos, tila naakit si Ruth sa pananampalatayang iyon. At tingnan niyo ang kanyang mga pangungusap at pananalita. Parusahan ako ni Yahweh. Kung hayaan ko na tayo'y magkalayo. Sumumpa si Ruth na kung papayagan niyang magkalayo sila ng kanyang biyanan, nakahanda siya na parusahan ng Diyos. At ang sabi pa niya, ng pinakamabigat na parusa. At kamatayan lamang ang pwedeng makapaghiwalay sa kanilang dalawa. Nung una ko itong mabasa at maunawaan, ang aking initial reaction ay,
Wow! Di ba sa kasalan lang naman natin ito madalas na naririnig? Yung mga katagang, till death do us part. Yung sa oras ng sumpaan nung magpartner, sa hirap at ginhawa, ika. Sa lungkot at saya, ika. At hanggang sa kamatayan, ika. Ako'y iyo. Oo. At iaalay ko ang buhay ko sa iyo. Talaga namang kahanga-hanga. At tayo kilig na kilig pag nakakapanood tayo ng mga ganyan. Kaya excited tayo na malaman yung dulo ng kwento. Pero in reality, gaano siya katotoo? Hanggang kamatayan, sabi ni Ruth, nakahanda siya na samahan si Naomi. Tanong ko sa inyo mga kapatid, hanggang saan mo kayang sumama kay Jesus? Hanggang saan ang kaya mong italaga para kay Jesus? Hanggat maalawan? Hanggat may kaya kang ibigay? Hanggat hindi nag-contradict sa mga plano mo? Hanggat mayroong pabor para sa iyo? Hanggat meron kang napapakinabangan? Hanggang saan ang kaya mong italaga para sa iglesia? Kapag ka ang buhay na ang ating pag-uusapan, marami nagbabago na ang timpla. Bakit? Kung sa ibang bagay nag-struggle na tayo, na ibigay, sa mga bagay na inahingi ng Diyos, nahihirapan na tayong ibigay, oras, panahon, kalayaan, karapatan, pangarap, at sariling kaligayahan. Hirap na tayo na isuko. How much more itong buhay mismong ito? Kaya mo bang ibigay? Kung hihingin ng Panginoon, bilang patunay ng iyong katapatan, ng iyong loyalty, malinaw kay Ruth ang kanyang pasya. Wala na itong atrasan. Wala na itong balikan. Ang urong ay sulong. Mamatay man, kumbaga, mamatay na kung mamatay. Kaya nang napagtanto ni Naomi na hindi na magbabago ang pasya ni Ruth, hindi niya pinilit pa. Hinayaan na lang niya ito. Sa mag-asawa, mahalaga ang ganito mga sumpaan. Sa hirap o ginhawa, sa saya o kalungkutan, sa buhay o kamatayan. Dahil ito'y paraan ng pagsasabi natin kung hanggang saan ang kaya nating italaga at ibigay para sa isang taong ating minamahal. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, Mateo 16:25. Mateo 16 verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang magkakamit noon. Sa pagsunod kay Jesus, dapat ay nakahanda tayong mawala ng buhay kung yun man ay hihinging kapalit ng ating pagsunod sa Kanya. Gaano ka kahanda, ikaw kahanda, at kawiling na ialay ang iyong buhay para sa Panginoon. Madali lamang sabihing mahal na mahal kita, Panginoon. It's just a word, sabi nga. Pero kapag dumating ang matinding hamon sa pananampalataya, nasusubok kung hanggang saan nga ba ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos. Madaling ipadama ang pagmamahal kapag kaayos ang mga bagay sa buhay mo. Pero kapag ika'y nasa matinding pagsubok at problema, pagmamahal pa din kaya ang kaya mong maibigay sa Diyos. Sa kasalukuyang pag-aaral sa Lucio Laurel ng Doktrina, nakaka-amaze lamang kung papaanong
Nabalikan ng kaunti doon ang kasaysayan ng pagsulong ng pananampalatayang meron tayo. At kung ano ang naging kapalit at itinaya ng mga ninuno natin sa pananampalataya para meron tayo ng pananampalatayang ito at makaabot sa ating panahon. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pananampalataya, paano ito na ipahayag at isinulong ng mga nauna sa atin, marahil at marami sa atin o lahat tayo ay mapapahiya. Alam niyo po ba na ang naging pagsulong ng ebanghelyo at ng pananampalatayang ito, ang pag-expand nito ay nangyari sa panahong merong napakatinding pag-uusig sa mga mananampalataya. Sa panahong merong maraming umahadlang at pinapatay ang nagsusulong ng pananampalatayang ito. Ang marami sa ating mga ninuno sa pananampalataya, nagtaya ng kanilang buhay, nag-alay ng kanilang sariling buhay, alang-alang sa kanilang pagsunod at pagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Wala tayo ngayon kung wala ang mga taong ito na nagbuwis ng kanilang sariling buhay para pag-ingatan, ihayag, at isulong ang pananampalataya kay Jesus. Sa kabila ng matinding pag-uusig noon, pinasyahan ng mga taong ito na sila hindi aatras. Alam nilang kamatayan na naghihintay. Nawi-witness sila ang kanilang mga kasama na itinatali and publicly sinusunog ng buhay. And yet sila'y nagpapasya na hindi kami titigil. Hindi kami susuko hanggang isang araw sila na din ang nakatali doon at sinusunog ng buhay. At sinasabihan sila ng mga tao at ang mga nagpasusulong nito, isuko mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. At bumalik ka sa dati mong pananampalataya. Malaki ang naging kabayaran ng pagsunod ng mga nauna sa atin noon sa pananampalatayang ito. Hindi maalwan ang kanilang naging kamatayan. At actually, ang iyong author ng pinag-aaralan ngayon sa Lucy Laurel, ang Belgic Confession, si Guido de Vries, siya ay sinunog din ng buhay at nang siya'y nilibing, humukay lamang ng mababaw. At dahil mababaw ang hukay ng pinaglibingan sa kanya na amoy ng mga aso, kinain ng kanyang bangkay. Katulad din ng pinagdaanan ni Jesus alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Itinaya niya ang kanyang sariling buhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Worthy ba na itaya natin ang ating buhay kapalit ng pananampalatayang ito? Nang nawi-witness ni Guido de Vries ang mga kasama niya na unti-unting namamatay at sinusunog ng buhay, napapatanong siya ng tanong na ito, ang buhay ba ang kapalit na halaga ng pananampalataya sa tunay na ebanghelyo? Tinatanong niya sa kanyang sarili, ang buhay ba ang kapalit na halaga ng pananampalataya sa tunay na ebanghelyo? Hanggang isang araw siya na rin ang naroon. Humantong sa parehong kamatayan. Kung ang buhay mo ang magiging kapalit ng iyong pagsunod ngayon sa Panginoon, gaano ka kahanda? Nakakahiya minsan, tayo ay napapadaing agad kapag ka nahihirapan tayo sa pagsunod. Kung kailan wala namang umuusig, doon naman tayo takot at hiyang-hiya na ihayag ang mabuting balita. Kung kailan wala namang humahabol sa atin para tayo patayin, doon naman tayo bahagang buntot na sabihin sa mga tao ang kahalagahan nito, ang katotohanan ito.
Hindi naman buhay natin ang hinihingi na kapalit ngayon. Ngunit hindi man lamang natin mapaglakasan ng loob kahit ang mag-imbita ng mga kaibigan, na hindi man lamang natin direktang masabi sa mga tao, ito ang pananampalataya. Ito ang tamang pananampalataya. Ito ang mabuting balita. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinapahintulot sa parehong sitwasyon. Merong matinding pag-uusig. Pero hindi tayo excuse sa katotohanan na ang buhay na meron tayo ngayon ay hindi na atin. Hindi ba ganun itinuring ni Ruth ang kanyang sarili? Ang buhay ko na ito ay hindi na akin. Kung ano man ang ipapahintulot ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya, ang inaasahan lang sa atin ay manatiling sumusunod, nagtitiwala at nagtatapat. Kung hindi man tayo ipahintulot ng Diyos na mamatay dahil sa pag-uusig, salamat sa Panginoon. Ngunit tayo inaasahan pa rin na mag-aalay ng ating buhay hanggang sa huling hininga natin. Higit na mas malaki ang dahilan natin ngayon, mga kapatid, para lalong magpakasipag, para lalong samantalahin ang pagkakataon at ibigay ang buo nating makakaya para ipangaral ang Ebanghelyo. Higit na mas malaki ang dahilan na meron tayo ngayon para ibigay ang buhay na ito sa Panginoon. Noong sinampalatayanan natin si Jesus, hindi lamang siya Panginoon natin. Ngayon, hindi lamang siya natin naging Panginoon ngayon at dapat na masunod ang kanyang kalooban lamang ngayon. Kundi siya ay ating magiging Panginoon bukas, sa isang araw, araw-araw. Ang kanyang kalooban ang palaging masusunod at magiging napakahalaga sa atin. Araw-araw siyang ating pipiliin. Araw-araw siyang ating susundin. Araw-araw sa kanya tayo susunod. Hanggang sa ating huling hininga. Sabi ni David Livingstone, isang naging misyonero sa Africa noon, binitiwan niya ang ganitong statement. I determined never to stop until I had come to the end and achieved my purpose. Sa Tagalog, nagpasya ako at nagpapasya akong kailan may hindi titigil o tumigil hanggang sa huli at hanggang makamtan ko ang aking layunin. Mga kapatid, tayo inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia para mapangyari ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Magtatapos ako sa aking sinabi kanina sa pasimula. Ang sabi ko kanina, kung ang iglesia at kaugnayan mo sa Diyos ang itinuturing mong pinakamahalaga sa iyo, hindi mo dapat inihihiwalay ang iyong sarili dito at huwag kang aalis anuman ang mangyari. Ang ating kaugnayan sa Diyos at sa iglesia ang pinakamalaking yaman at pinakamahalagang kaugnayan na dapat nating pinakaiingatan. At para magawa natin ito, dapat nating ilagay ang Diyos at ang kanyang iglesia sa pinakamataas na pwesto sa ating mga buhay. Idagdag ko pa ang isa ring sinabi ni David Livingstone na ganito. Hindi ko pahalagahan ng anumang bagay na walang kaugnayan sa kaharian ni Kristo. Meaning, walang higit na mas hahalaga sa Kanya liban sa mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang higit na mas mahalaga sa iyo? Tayo hinahamon ng mensahe ngayong umaga na ganap na italaga ang ating sarili sa Panginoon
at sa kanyang iglesia. Babasahin ko lamang ang sinabi ng unang hari, chapter 8, verse 61. Sa New English Translation ay ganito ang sabi. May you demonstrate wholehearted devotion to the Lord our God by following His rules and obeying His commandments as you are presently doing. Sa Tagalog, manatili nga kayong tapat kay Yahweh, nating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa ibang salita, sinasabi sa atin ang mensaheng ito na tayo hinihinga ng Diyos ng ating buong katapatan, pagtatalaga ng ating buhay, hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa dulo ng ating buhay. Wholehearted devotion to the Lord. Bilang mananampalataya, inaasahan sa atin ang ating katapatan sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at habang tayo'y nabubuhay. Magiging mahirap minsan ang pagsunod kay Jesus, given na yon. May mga pagsubok, may mga krisis ng pananampalataya na pwede tayong maranasan. Pero wag nating isasamang option na lumayo at umalis sa kaugnayan sa Diyos at sa kanyang iglesia. Sa oras na gawin natin yon, isa lamang ang naghihintay. Kasawian, kabiguan, at maaring kapahamakan. Kaya ano ang hamon ngayong umaga? Magtatapat kay Kristo hanggang dulo. Yan ang ating pangako sa Diyos. Naway tulungan tayo ng Panginoon sa iba't iba nating kasalukuyang kalagayan ngayon. Iisa lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Isuko natin ang lahat sa Kanya at matutunan nating pagkatiwalaan siya sa lahat sa ating buhay. Ibigay ang lahat sa Panginoon, sumunod anuman ang naghihintay, anuman ang mangyari, at saan man ito makarating, at anuman ang maging kapalit. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang isang buhay na lubos at ganap na nakatalaga para lamang sa Panginoon.